Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hello guys, nandito po tayo ngayon sa Intramuros, particularly dito sa Fort Santiago Esplanade. At kaharap na po natin mismo guys ang napaka brand new at kabubukas lang na Fort Santiago Esplanade dito po sa Intramuros. Please samahan nyo po akong mag-update dito as of today, February 28, 2025. Ayan po. Silipin nga po natin dito. Ito po yung loob ng Fort Santiago. Ayan po. Pero sarado po dito. Let's say kung galing po kayo ng Fort Santiago na masyal at mag-exit po kayo dito sa Esplanade, pwede po yun, meron pong daanan. At kung gusto nyo naman pong pumasok dito sa Fort Santiago, good news guys, kung gusto nyo pong mamasyal sa Fort Santiago, ay meron pong ticket counter dito. 75 pesos po ang entrance fee para sa regular visitors at para sa mga students, PWDs and senior citizen is 50 pesos only. Magbabayad po kayo doon kung gusto nyo pong pumasok dito sa loob. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Pasig River Esplanade ay kabilaan po ito, 25 kilometers bawat side. Total 50 kilometers po ang project ng ating pamahalaan na PBBM admin. Ganun po kalaki from Manila Bay up to Laguna de Bay. Diba guys, at sana nga po patuloy lang po tayong sumuporta sa ating pamahalaan. Nang sa ganun po ay patuloy po tayong uusad nang hindi po tayo mapag-iwanan ng ibang mga bansa. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Pasig River Esplanade, lalong-lalo na po kay PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos. Congratulations po for the job well done para sa bayan at ng sambayan ng Pilipino. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Pasig River Esplanade ay wala pong bayad mamasyal dito. Sana po mapanatili nating malinis ang ating pasyalan na napakaganda at nakaka-proud po bilang Pinoy kasi napakaganda po ang bagong pasyalan natin, handog ng PBBM admin. Grabe, sobrang ganda po talaga dito guys, lalo na pag mga ganitong oras at umiilaw na yung mga lamppost sa kabuoang Esplanade from phase 1 to 3. Perfect talaga dito mamasyal kasama ang buong pamilya, mga kaibigan, mga kapatid, kapamilya, kapuso. Diba guys? Ayan o, umiilaw na rin po ang mga LED lights doon. Sa mga hindi pa po nakapamasyal dito, mamasyal na po kayo dito guys. Talagang napakasulit po. Dito po sa Fort Santiago Esplanade, wala pa pong CR dito sa ngayon. Pag
CR pa po natin ay nandoon sa phase 1C. At meron din po doon sa phase 1A and B. Diyan po tayo galing kanina. Kung gusto nyo pumasok sa Fort Santiago, diyan po kayo magbabayad ng entrance fee. At kung galing naman po kayo sa loob ng Fort Santiago at dito kayo mag-exit, pwede po yun, wala pong bayad. Ayan po. Doon po tayo galing kanina sa pinakadulo. Ayan po, galing po yan sila sa loob ng Fort Santiago. Dito po sila nag-exit. Wala pong problema kung galing na po kayo sa loob. Kasi pag mamasyal kayo dito sa Esplanade, wala naman pong bayad. Ayan po, kung gusto nyo pumasok doon sa Fort Santiago, dyan po kayo papasok. Hanggang 9 PM po pala ang Fort Santiago. Kaya kung mamasyal po kayo dito ng hapon, pwede pa po kayong pumasok. Hello! Malakas yung ilaw, pang accent lang talaga sa ating ma-preserve yung anong story. Ma-preserve yung dating bato na ginagamit. Ayan po ang mga vloggers. Sobrang daming vlogger ngayon dito. May mga estudyante tayong namamasyal dito sa ating brand new na pasyalan na Fort Santiago Esplanade. Hey guys, ano pong masasabi nyo dito sa brand new pasyalan natin na Fort Santiago Esplanade? Maganda po kasi may bago po kami pupuntahan after class. Banding din po with friends. Aha. Thank you po. Okay. Ano masasabi nyo dito? Babanda po. Tulad ng dati na magulo po dati dito. Aha. Malapit lang ba yung school nyo dito? Patawid lang po ng ano. So since kayong mga kabataan, ano pong mapapayo nyo sa mga namamasyal dito, lalong-lalo na po sa mga kabataan na katulad nyo, na paano po natin mapapangalagaan ang kalinisan dito? Pag po magtapo ng basura. Aha. Ano pa? Yung mga basura po, ilagay lang po sa bag. Okay, very good. Thank you po. Thank you. Makasyon sa mama ko. O ano masasabi nyo dito sa Fort Santiago Esplanade? Maganda, solid. Maganda, solid dito. Magaganda rin dalaga ya. Shoutout kayo. Shoutout sa nanay ko dyan! Anong ulam? Shoutout kayo dito. O mga idol, mag-shoutout kayo mga idol. Shoutout kay mama dyan, oh. Mga ulam. Shoutout nga pala sa akin, kalad din. O paano nyo mapapangalagaan ang napakagandang pasyalan natin dito? Ano masasabi nyo sa mga namamasyal at sa mga kabataan na katulad nyo? Huwag lang po sulatan tong mga huwag magkakalat. Ito kasi nagkakalat. Ito mangyari, maging responsable lang. Okay, very good. Thank you guys. Thank you po. The East Showcase area or the Makati area. So right now, considering namin ang Makati area and yung mga stakeholders natin doon, pinag-aaralan na namin ang Circuit Makati, ang Rockwell Makati, Guadalupe Bridge area. Kanina po may meeting ako with the LG of Taguig of opening by Santa Monica Bridge. So tuloy-tuloy po ang development ng Pasig River urban development. Actually, even beyond ang Esplanade natin dito, pinag-aaralan na rin namin paano idugtong toward Arroceros Park. So yun ang susunod namin dito sa Manila. Nagawa na pag-aaralan na namin paano idugtong ang Esplanade natin. Ikakabit natin dun sa view deck ng Arroceros Park. And then beyond towards Ayala Bridge. And then we already have concepts and we're already talking to Malacanang na
na sana pwede tayong payagan tayong gumawa ng esplanade din doon para dadaan din tayo doon sa may bahay Pangulo. Kaya po talaga sir, ang gusto malaman ng ating viewers kung sino po talaga ang nag-initiate para maano po ito. Well, the project of course, like I said, is spearheaded by the President and the First Lady. Kaya nga ang tawag sa project na ito is sa PBBM o Pasig Bigyang Buhay Muli. Kami po sa Department of Human Settlements and Urban Development, kami po yung lead agency na inatasan para maging maging chairman ng Interagency Council. So kasama po namin yung ibang mga ahensya kagaya ng LMDA, DILG, DOF, DBM, DOT, DPWH, DOTR, DENR, at iba-iba pang mga ahensya para maprotektahan natin at magawa natin ang tama yung pag-develop natin ng Pasig River Esplanade. Pero siyempre, hindi natin magagawa ito without the support of the President and the First Lady. Yes, wow. Sir, ito po additional. Ano po yung assurance ng ating mga kababayan na namamasyal po dito na safe po sila? Makikita nyo naman po, meron po nagbabantay ng mga gwardiya ng Intramuros at ng Interagency Council. Meron po tayong security guard dyan, pero meron po tayong mga security guard na nakabihis na parang Civilian? Hindi po, taga Intramuros Administration po sila. Parang Guardia Civil. So meron pong nakabihis na Guardia Civil na ano sila, na parte po sila ng Intramuros Administration. Marami po nag-ano dito. At 24 hours po. 24 hours din po yan. Yes sir. Yes ma'am. Sir, hindi naman ito maging dwellers ng mga homeless. Of course, we're trying to prevent that, but at the same time, meron naman pong flagship program si PBBM for housing, yung 4PH po natin na pambansang babae para sa Filipino Housing Program. Karamihan ng mga informal settler families natin, actually we already resettled them in our 4PH programs already. So mayroon po tayong mga pabahay na napagawa na para sa kanila or may mga units na po tayo na-identify para sa kanila. So tuloy-tuloy lang po yun. It's a synergistic program na kaya nga nakapartner ang Pasig River Urban Development sa housing program rin po ni Presidente dahil alam naman po natin all along the banks of Pasig River marami po tayong mga informal settler families na kailangan natin i-resettle. Ang kagandahan po sa 4PH program, pero ito primarily in-city resettlement. So ibig sabihin, hindi po natin ilalayo kung saan natin sila i-resettle para hindi sila manibago sa surroundings nila. So marami po kami mga projects at abangan nyo po, makikita nyo rin yun kasi malalaki po ang mga projects namin for 4PH housing. Kasi actually po sir, marami po kasi nabibigyan din ng pabahay ng 4PH program na bumabalik pa din po dito. So yun po yung ano ng mga karamihan din po. Highly unlikely na po bumalik dahil mas maganda na yung bahay nila po doon. Diba? Kasi unlike yung ibang programs natin for housing na malayo ang pinupuntahan nila, nawawalan sila ng livelihood. Tapos minsan kulang pa yung utilities nila doon, kulang yung access nila. So nahihirapan rin talaga silang tumira doon. So ang gusto nga natin, kaya nga yung sa 4PH, kinukompleto na natin lahat yan. Mayroon na dapat ng mga facilities na malapit sa kanila. Yung access nila to their livelihood, hindi na dapat ganun kalayo. Meron tayong mga amenities, kagaya nga palaging sinasabi ni Secretary Acular, dapat yung mga amenities na pangkaraniwang tao o pang mga mayaman, nararamdaman rin ng mga Pilipinas. So hindi dapat exclusive sa kung lang may kaya yung mga amenities. So gusto niya talagang ibigyan na karapat-rapat sa mga dignidad ang pagbabahay ng mga ating mga mamamayan. Okay? Yes, sir. Si ASEC Mark Sambar ng Department of Human Settlements and Urban Development. Thank you very much, sir. Thank you. So, grabe guys. Napaka-good news po ngayon at na-timingan po natin na nandito po si Undersecretary Mark Sambar.
Ayan, nakita nyo na guys, grabe, sobrang ganda talaga dito. Shoutout sa mga taga-Pasaygonan, kay Robin Tiag. Ayan po, patok na patok po ang alfresco dining dito. As you can see, marami pong kumakain. At napakaganda naman po niya tingnan at organized. Sa tingin ko, perfect po ito dito. At uniform po talaga sila. Lalo na po siguro bukas, Saturday and Sunday, mas marami pong mamamasyal dito. Isipin nyo po, first day of opening, tingnan nyo naman po ang crowd, talagang napakadami na po. Boss, libre ticket boss. Wala, nausap na po siya. Wala ka? Mama. Mama. Ito ba? Ito ba? Mamasyal na po kayo dito guys, sobrang ganda at ilabas nyo na po yung mga outfit nyo na matagal na po nakatago sa baol. Perfect po yan dito, mag outfit kayo dito. May banda po dito ngayon. Yan, may mga nakamaskot din tayo. Kung gusto nyo naman po makipag-selfie sa kanila, suportahan naman po natin sila by giving a tip. Palatulong na rin po sa kanila at suporta.
Kasi hindi po biro ang magsuot ng mga mascot, napakainit po yan. Dito na po tayo sa Plaza Mexico. Ayan po, na-enjoy na po ng mga kababayan natin ang benches doon sa bandang gilid. Ayan. Ito naman po ang palabas papuntang Soriano Avenue. Open na po dito ngayon ang hangganan papuntang Binondo Intramuros Bridge. Ayan po. Kahit sa taas po marami pong mga nakatambay doon at nagpa-relax. Puntahan nga po natin dito sa Plaza Mexico. Ayan, kahit dito sa may Riverside po yung parang hangganan din dito. Ayan. Pwede rin umupo dito. Ayan o. Grabe, napakaganda ng weather ngayon, napakamahangin at malamig, parang December. Ayan lang po sa tapat natin ang Phase 1C or Phase 2 ng Esplanade. Sa mga hindi po nakakaalam, dyan po dumadaan ang mga jeep kung gusto nyo pong mag-jeep papunta dito. Yung mga jeep na may signboard, South, Pier 15 at Intramuros. Lahat ng mga sasakyan dito po dadaan sa Pasig Riverside. Kaya wala pong problema kung gusto nyo mag-commute papunta dito. Ayan, dyan po tayo galing kanina sa Plaza Mexico at Fort Santiago Esplanade, doon po. Nandito na po tayo ngayon sa Phase 2 or Phase 1C. Ayan po, sobrang dami na pong tao dito. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa Fort Santiago in Intramuros, Manila. As of today, February 28, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures.
Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.